Samantala, nakasalang na ngayon sa House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siyasatin ang nilalaman ng reklamo. Hindi naman kabilang dito ang third impeachment complaint na inihain ng grupo ni Attorney Ferdinand Topacio na anilay sinadyang harangin at gipitin. Ang iba pang detalye alamin sa balitang ito. Sa loob lamang ng isang linggo bago magtapos ang unang buwan ng 2026, opisyal nang ipinasa sa House of Representatives Committee on Justice ang hindi lang isa kundi dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang referral na ito ay hudyat ng formal na pagsisimula ng proseso ng mababang kapulungan sa pagtalakay ng mga reklamong ibinabato laban sa Pangulo at kung sapat ito para mapatalisik siya sa pwesto. Kabilang sa mga impeachment complaints na na-refer sa House panel ay ang reklamo ni Attorney Andre De Jesus noong January 19 na naglalaman ng 6 na grounds of impeachment laban kay Marcos para sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Naihabol din ang impeachment complaint ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc matapos i-refile nitong Lunes para personal na matanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil na nasa labas ng bansa ng unang ihain ng reklamo. Saklaw ng kanilang reklamo ang aligasyon ng betrayal of public trust laban sa Pangulo, partikular na kaugnay na umano'y baselined, balanced, managed, o BBM parametric formula sa loob ng Department of Public Works and Highways ang program funds at budget insertions. Ang pagkakatransmit ng mga reklamo sa Justice Committee ang siya na rin ngayon naging mitya ng pag-epekto ng Francisco Law, ang one-year bar rule na ipinagbabawal ang paghahain ng higit isang impeachment complaint laban sa iisang opisyal sa loob ng isang taon. Ito ang parehong desisyong inimplementa ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Sa makatuwid, wala ng impeachment complaint ang maaaring initiate laban kay Marcos ngayong taon at kabilang narito ang ikatlosan ng reklamo na inihain ng grupo ng mga mambabatas at mga abogado. Matatandaan na noon ding January 22, inihain ng grupo ang reklamo ngunit hindi rin tinanggap dahil wala si Garafil. Ngunit hindi gaya ng Makabayan, hindi na inirefile na grupo ang reklamo. Parte ng plano at ng panggigipit. Ito ang panibagong buwelta ni Atty. Ferdinand Topacio kaugnay pa rin ng hindi pagtanggap ng Secretary General sa inihain nilang impeachment complaint na ikatlunasan ng reklamo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gid ni Topacio, sinadya ito upang hindi maitawid ang kanilang reklamo na kung tutuusin niya ay pinaka-genuine at pinaka-mailaban mula sa lahat ng impeachment complaint na naihain sa Kamara. Parang gusto nila eh. Yun naman talaga gusto nila eh. That was according to plan. Yun yung another case of stick to the plan. Halatang-halata naman po na talagang iniipit ng nila kasi ang gusto nila, ang umasenso lang, yung first impeachment na para sa akin, with all due respect to a brethren in the profession, is very flimsy. At meron pa pong doubt as to the origin ng complaint because this is a lawyer who in the past defended the First Lady. So, very doubtful at saka manipis po. Aniya, mahina kung tutuusin ang laban ng unang impeachment complaint dahil bukod sa manipis ang dokumento, nakakapagduda pa raw ang abogadong naghain ng reklamo ay dati nang naging kliyente, si First Lady Liza Marcos. Sa kaso naman ng Makabayan, hindi rin naiwasang patutsadahan ni Topacio na maaaring parte lamang din ng plano kaya tinanggap ang reklamo ng nasabing grupo. Eh, yun nga po ang plano nila. Kaya nga, hindi nila tinanggap yung sa amin. Ewan ko kung anong arrangement nila sa Makabayan. Ano? Kasi, syempre, alam naman tanggapin nila yung Makabayan, hindi nila tanggapin yung amin. So, there was a rokos. Pero, alam niyo naman ng Makabayan eh. Very malleable yan. The Makabayan bloc belongs to the malleable opposition, ready to coalesce with the minority, with the majority. Basta may benepisyo sila. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi, ang PDP lamang ang genuine opposition na hindi co-opted ng mga oligarko. Kaya ayaw nilang lumusot yung aming impeachment eh. Mahihilot nila yan, maniwala kayo. Makabayan block pa, nakita nyo naman kung paano nila at nasama sa majority yan eh. Yeah. Chairman nga siya ng committee. Kaya nga eh, Kaya at saka after tinanggap eh, body-body na agad sila, nag-lunch na agad sila. Ayan, nilabas namin yung retrato. Kailan? Meron, may picture ako dito with Hiro Kimbo and the speaker. Yung Makabayan Block.
kitang-kita yung A day Makabayan after Block. or what? How many days after? At a day after yata, nandoon na. So, wala yan. Kasi member sila ng house. Yung the endorsers. And the endorsers, Kasi member pero sila ng house, so normally. bakit naman sila lang? At saka pagkatapos. Oo. I mean, di ba, we were not born yesterday. Iginiit din ito Pasio na maituturing na grave abuse ang ginawang pagtanggi ng House OSG na tanggapin ang inihain nilang impeachment complaint dahil sa wala lang sa opisina ang SecGen. Pinag-aaralan na rin aniya ngayon ang kanilang kampo ang pagdulog sa Korte Suprema para makapaglatag ng doktrina at guidelines na lilinawin ng ganitong sitwasyon. Samantala, pumalag naman ang Kabataan Party List na kabilang sa Makabayan Block patungkol sa mga naging pahayag nito Pasio at iginiit na hindi totoong may nakuha silang benepisyo sa paghahain ng reklamo. Ayon kay Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, kung tutuusin raw, may banta pa nga na hindi papansinin ang impeachment complaint na inihain ng kanilang kampo. Nanindigan din siya na walang palalampasin pagdating sa pagpapanagot ng mga sangkot sa korupsyon at malinaw na wala silang sasantuhin, Marcos man o Duterte. Sa kabilang banda, nakatakda naman sa February 2 ang pagpupulong ng Committee on Justice kasama ang mga naghain at nag-endorse ng mga impeachment complaints upang talakayin ang mga reklamo. Inaatasan ang Justice Panel na busisiin kung sufficient in form at sufficient in substance ang mga nasabing reklamo bago tuluyang maiproseso. Para sa EuroTV News, nilalayagin sumasaludo sa bawat Pilipino.